mag-subscribe ka na. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mapaimburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. Oh, diba? Kamusta naman kayo mga buweks? Sunday na naman, diba? Kamusta naman? Hello po sa mga nanonood dyan. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Thank you sa mga nag-like sa inyo. Kung ayaw may stroke, galaw-galaw para hindi mapaimburnal, di ba? Like din. Natatawa ako sa itsura ko mga buwes. Pag nagagaganyan ako, natatawa ako sa totoo lang, no? Ganun talaga. Hindi ko kasi mapigilan. Charing. Kamusta naman kayo mga buweks? Miss na miss ko na kayo, nakakaloka. Gumawa ako ng thumbnail. Kagabi, dapat ang topic natin si Anita Rose Gomez at saka si Emma Tiglao, ganyan, no? Sa Miss Grand Philippines. At saka si Michelle Arceo. Kaya nga lang talagang basag na basag ako kagabi mga buweks, no? Pasensya na kayo. I was so tired kahapon. So, nag-work ako ng 7 till 1:30 and then nag-drive ako ng isang oras papunta doon sa isang trabaho ko. So, parang 3 till 9, parang gano'n, yung second job ko. 30 minutes, hindi nga 30 minutes 20 minutes lang ako nakapag-nap, mga buweks. Nakakaloka ito. Pagoda Harrison Plaza ang beauty ko kahapon. So, ayun, pagod na pagod ako, basag na basag ako. Talagang pagdating ko ng bahay, kumain lang ako, tapos naligo ako, tapos ayun, nag-edit ako ng thumbnail para mag-live tayo kagabi kasi nga wala akong pasok kaninang umaga. Pero antok na antok ako mga buweks, nakakaloka, tapos isang oras yung travel ko. From one job to another, nakakalokang pasada natin. But anyway, kamusta naman na kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ito na ang ating topic ngayon, nakakaloka ito mga buweks, no? Bago ang lahat, ito na. Yung Miss Grand Australia 2025 Grand Finals or National Final, isingit ko lang ito sa July 26 na siya, di ba? So, in just 2 weeks, mga buweks, masisilayan nyo na ang aking beauty. Yan, rito. Sa Gold Coast, Queensland, ayan. So, yung Queensland, ibang state siya ng Australia. Siguro mga less than 3 hours or 2 hours, mga ganun yata, yung travel, no? By flight, to Queensland from Melbourne. So, medyo malapit-lapit siya sa Pilipinas, no? Hindi naman masyado malapit. Kaya lang yung weather dyan, parang Philippines, ganyan. Maganda yung weather dyan. But anyway, ayun, kamusta naman kayo dyan, mga buweks? Na-miss ko talaga kayo ng bonggang-bongga. At kahapon nga, ayan, kita nyo naman, wala akong upload sa Facebook, wala akong upload sa Instagram, diba? Ayan, wala rin akong upload sa YouTube. Pero of course, maraming salamat po. I know. Happy 100,000 subscribers dito sa Parade of Beauty. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga legit nating mga new subscribers na hindi mga robot. Diba? You guys don't have any idea how happy I was yesterday na pagkagising ko pa lang ay talaga namang bumulusok na ang ating subscribers dito sa Parade of Beauty. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala dito sa Parade of Beauty. Hindi ko alam kung ano yung pinasok nyo. Bumulusok ang ating parang almost 3 years ng mga videos ni Michelle Marquez D sa YouTube channel. Ayan, nakakaloka ito. Parang pinost ko yan right after ng Miss Universe 2023. Yung mga issue kay Michelle Marquez D, yan po ay yung mga panahon na nag-aano pa lang ako, nagvo-voice over pa lang ako, hindi nyo pa nakikita ang aking beauty. Dito sa Parade of Beauty sa YouTube, no, ayan yung mga, dyan ako nagsimula sa mga ganyan-ganyan. Sa mga pagre-record ng voice, sa shorts, ganyan-ganyan. Kaya sa mga new vloggers sa mundo ng pageantry, ayan, kung gusto nyo magkaroon kayo ng maraming subscribers, gawa kayo ng sarili nyong style, mag-focus kayo sa Reels. Ayan, ang Reels talaga ang nagbigay buhay dito sa Parade of Beauty. From 50 subscribers sa mga buweks, umabot na tayo ng
100,000 subscribers. Magtiwala kayo sa Reels. Pag maganda ang mga buga nyo sa Reels, maganda ang mga videos nyo, ay talagang pinopromote kayo ni YouTube. Yan talaga ang sekreto dito sa YouTube. And of course, pag talagang bumulusok na kayo sa mundo ng pageantry or sa YouTube, dahil ang dami nyo ng subscribers, dyan na mag-isip na kayo ng iba pang strategy para gumana talaga ang kalibre, ang buhay, lahat-lahat na, di ba? Lahat ng mga dekalibring alam nyo, ibugan nyo sa social media dito sa YouTube para talaga maka-earn kayo ng maraming subscribers dito sa YouTube. Maraming salamat sa mga new subscribers and welcome to the new era of beauty. Beauty is in you dito sa Parade of Beauty. Oh, Jimba! Alam ko, nabasa ko yung mga comments nyo, sinasabi nyo na silver button, pero ang alam ko dyan, i-a-apply mo pa siya. So, wala pa akong time mag-apply, no? So, hayaan muna natin siyang mag-ano ng subscribers. Pag ako sinipag na, masyado akong busy mga Bwex. I'll be very busy pagdating ng August. Kasi marami na tayong kaganapan sa mundo ng pageantry. From August to November. Ayan. Hindi. From August to December. Ayan, nakakaloka. So, ayan. Huwag muna nating atupagin yung silver button. Mag-focus muna tayo dito sa ating mga chika sa mundo ng pageantry. Wow! But anyway, congratulations sa ating lahat. I'm so happy. Dito naman tayo ngayon, nakakaloka naman ito, mga Bwex. Ang Philippines ay waging-wagi na naman sa mundo ng pageantry. Ayan, nakakaloka ito. Philippines, di ba? We did it. Nakakaloka. Congratulations. We are beyond proud to announce that Miss Philippines Alyssa Mildred Villariña, ang ganda ng pangalan, na has been crowned second runner-up at the Miss Global Universe 2025. Nakakaloka ito. Ang sinasabi dito, from her powerful advocacy for elderly care. Gusto ko yan kasi dyan ako nagtatrabaho sa mga matatanda, no? And environmental awareness to her grace, talent, and beauty. Ayan, nakakaloka. Alyssa has truly made the whole nation proud on the global stage. Grabe. Congratulations. Iba talagang Philippines ngayong taon, no? Ang sabi dito, thank you, Alyssa, for waving the Philippine flag high with pride, passion, and purpose. Your journey is an inspiration to every Filipino dreamer. Totoo yan, lalo na sa mga aspiring beauty queens. Diba, nakakaloka? Ito lang mga Bwex, no? Itong pageant na ito, hindi ko talaga alam ito, no? Nakita ko lang ito sa social media. Pero syempre, bilang isang Pilipino, nakakatuwa na talaga namang napapatunayan, mapa-minor man o mapa-major pageants, na talagang ang Pilipinas ay namamayagpag sa mundo ng pageantry. Talaga naman ang ating mga dilulong syupit bahay ay talagang selos na selos, inggit na inggit, nagngingit-ngit dahil sa Philippines, sa mga achievements ng Pilipinas sa mundo ng pageantry, lalo na sa mga female pageants, diba? Talaga namang hindi nila matanggap na sila talaga ay hindi naman talaga powerhouse, diba? Talaga namang nag-iingay sila sa social media na kung ano-ano mga sinasabi nila. Pero ngayon, hindi ko pagtutuunan ng pansin yan, mga Bwex. Dito ako focus ako dito sa pagkapanalo ng ating kandidata, diba? Kahit na anong sabihin nila, hindi pa rin sila magiging powerhouse. Nakakaloka ito. Wala daw karapatan ng Philippines sa mga pageant dahil daw nakakaumay na daw tayo. Hindi ba sila yung nakakaumay? But anyway, congratulations naman dito sa ating Reyna. Kudos! And mabuhay ka, mabuhay ang gandang Filipina. Mabuhay ang Philippines. Nakakaloka ito. But anyway, ito na nga, no? Isa pa sa mga bumulabog sa social media, mga Bwex, etong balitang ito, ay, talaga naman nakakaloka. Etong ating Reyna na Miss World 2024, ito nakita ko ito nung kahapon pa yata, no? Mas gusto ko yung wala akong hawak na mikropono, mga Bwex. Kasi parang naigwawagayway ko ang bandila ng aking Parade of Beauty. Charing! Ang aking mga kamay. But anyway, bumulabog sa social media ang ating Miss World 2024. O, diba? Si Christina Piskova. Ayan, nakakaloka. In-announce niya kasi na siya daw ay buntis, no? Sa kanyang Instagram account. Nagulat din talaga ako, mga Bwex.
Kasi iniisip ko, sabi ko, di ba kapapasa niya lang ng corona? Di ba? Kapapasa niya lang ng corona sa bagong nanalo dito sa Miss World, which is si Opal Suchata. Parang ano lang, parang nung last week lang, 'di ba? Yung last week lang ng ng June. So nakakaloka ito. So ayun nga, kahapon inannounce niya na buntis siya. She made the announcement 5 weeks after she crowned her successor. Oh, hindi pala. 5 weeks ba? Wait lang. 5 weeks na ba 'yon? Wait lang. Ay, oo nga. Nakakaloka. But anyway, ayan no. She crowned her successor nga after niya makoronahan yon, ay talagang in-announce niya na siya po ay buntis. Nakakaloka ito. Talagang isang malaking bulabog ito sa social media, mga buweks. Parang iniisip ko, ay hindi, kasi ang iniisip ko, mga buweks, yung kay Tara Valencia, supranational. Yung pala yung yung last week lang. But anyway, Miss World ito. Medyo na-confuse ako. But anyway, after nga daw ng 5 weeks niyang pagkukorona dito kay Opal Suchata, ay talaga namang ura-urada na in-announce niya sa kanyang social media account na siya daw ay buntis. Nakakaloka ito. Talagang isang malaking buzz ito, no? Buzz talaga sa social media. At ito pa, mga buweks, no, ang nakakagulantang talaga dito, no? Ang kanyang ama, ay hindi yung kanyang ama, yung ama pala, no? Yung ama ng kanyang dinadala ay walang iba, nakakaloka, ay isang bilyonaryo. Nakakaloka ito. $1 billion company ang hawak nito, mga buweks. Nakakaloka, sana all. Ayan no, na may real estate development daw. Nakakaloka. Bigatin. Kung ako naman talaga, magpapajuntis na ako, mga buweks. Gusto ko ikasal kami agad-agad. Para maka-travel ako sa ibang bansa. Charito lang. But in fairness naman dito kay Christina, mukha namang she looks very happy naman. Yun ang mahalaga, no? Pero nga, ang tanong ng mga ng mga pageant fans natin, engaged ba siya? Or married ba siya? Ganyan, no? Yan ang mga tinatanong nila kasi daw, wala daw itong singsing na suot-suot. Diwa? O baka naman hindi sinuot yung singsing for pictorial. Pero ayun nga, kung talaga daw may relasyon or kung talaga daw seryoso ang kanilang relasyon, dapat daw ay may singsing or married daw itong dalawang ito or kahit engagement ring, no? Pero nakikita ko naman dito ay Christina at saka dito sa ama ng kanyang anak, no? Mukha naman silang happy kasi sa photos diyan, meron din silang photos na dalawa. Itong si Christina at saka yung guy, di ba? But anyway, eto pa nga ang isang malaking tanong, mga buweks, nakakaloka ito. Baka daw hindi alam ito ng organization na buntis na pala itong si Christina bago niya pa man ipasa yung corona dito kay Opal Suchata. Nakakaloka ito, mga buweks. Paano yun? Ayun, napapaisip din ako Kasi medyo malaki na yung tiyan ni Christina, di ba? At saka naman talaga nung coronation night ng Miss World 2025, yung kanyang final walk, kitang-kita naman talaga na napaka-diyosa at napaka-glowy ng beauty nitong si Christina. Yun naman pala ay talaga namang may dahilan kung bakit siya sobrang glowing, di ba? Nakakaloka. So ngayon, kung hindi daw alam ito ng organization or alam man ito ng organization, dapat nga daw bang i-dethrone itong si Christina Piskova? Kasi nga, di ba, sa mga beauty pageants, katulad ng Miss Universe, hindi ka pwedeng mabuntis. Hindi ka pwedeng ikinasal or ikakasal, di ba? Hindi ka pwedeng married yung mga panahon na yon sa Miss Universe, no? Ngayon may inclusion na. Pero ngayon, dito naman sa Miss World, wala naman inclusion. So, ano daw ang nangyari? Di ba? So, ang tanong nila, posible daw bang i-dethrone etong si Christina? Di ba? Nakakaloka. Gayong buntis na daw ito during nung kanyang reign. Di ba? So, syempre, aabangan natin yung mga bugahan ng Miss World Organization. Di ba? Kasi obviously, siguro nga talagang nagdadalang tao na siya nung bago niya palang ipasa yung kanyang corona. Pero sana bigyan siya ng exception, no? Since ipapasa naman niya na yung corona dito sa Miss World nung nakaraang coronation, parang almost there na almost tapos na, di ba?
bago siya nabuntis, di ba? So, ayun. Sana wag siyang i-dethrone. But anyway, kung kayong tatanungin, sa tingin nyo, dapat ba siyang i-dethrone? Dahil nga nabuntis na siya, dahil before pa lang niya ipasa yung corona kay Opal Suchata. Ayan. Titignan natin ang bugahan ng ng organization, di ba? Pero kung kayong tatanungin, sa tingin nyo ba dapat talaga siya ma-dethrone? Ayan, ibugan nyo sa social media, sa ating comment section. Anyway, eto naman, nakakaloka naman ito. Siyempre, bukod sa pagkawagi ni Eliza dito sa Miss Global Universe ay talaga naman patuloy na namamayagpag ang ating mga kandidata from the Philippines. At isa nga dyan ang ating reynang kakokorona lang din nung May 2 sa MOA Arena. Ayan ang ating reynang si Maria Atisa Manalo, Miss Universe of Philippines 2025. Nakakaloka at talaga naman namamayagpag ang pangalan ni Atisa Manalo hindi lang sa Asia, hindi lang sa mga Latin America, ganun din sa continental ng Africa. Nakakaloka ito at talaga namang niyayanig ni Atisa Manalo ang buong universe, hindi lang sa world, di ba? Sa universe dahil dito sa kanyang pagkapanalo bilang Miss Universe of Philippines 2025. Ito mga Bweksa, sa totoo lang For me, Atisa Manalo is my reminder na talagang siya, yung dreams are achievable, di ba? Achievable, ayan. Talagang siya yung isang siya yung isang parang Pia Wurtzbach, parang gano'n, no? Talagang siya yung mga Bwekse, yung masasabi kong, kung gusto mo talaga yung dream mo sa buhay, no? Like Atisa Manalo, yung sa kanyang pagiging Miss Universe Philippines, di ba? Talagang gustong-gusto niya yan, kahit sa binibining Pilipinas pa. Dapat mo, anong tawag dito sa salitang ito? Parang pagpursigihan mo, di ba? Pagtiyagaan mo, ipakita mo yung dedication mo, lahat-lahat ipakita mo para makuha mo yung dream mo. At talagang isang magandang halimbawa dyan, bukod kay Pia Wurtzbach, kay Catriona Gray, and of course, ang ating reyna ngayon sa Miss Universe Philippines na walang iba kundi si Atisa Manalo, di ba? So, ayan. Namamayagpag ang ating reyna sa Africa din. Nakakaloka ito. Atisa Manalo is a representative of all, eto mga Bweksa, all dreamers, di ba? Sa mundo ng pageantry. So, congratulations kay ating reynang Atisa Manalo. Ayan, nako. Sa tingin nyo ba, mga Bweks, posibleng masungkit ni Atisa Manalo ang 5th crown sa Miss Universe for the Philippines? Di ba? Nakakaloka ito. Baka nga mamaya si Atisa Manalo na talagang hinihintay ng universe. Di ba? Pero ito naman, nakakaloka naman ito. Ang ating mga Shupit Balder na mga dilulo, no? Ang mga bugahan naman nila. I prefer Thailand's Vina Pravina. Her presence at the Cannes Festival sealed it all. She has what it takes, ayan, to be Miss Universe. Ay, talaga naman. O, di sige, Jivan. Ang magiging basehan lang pala ang anong tawag dito. Ito palang Cannes Film Festival. O, di sige, go na lang kayo dyan, Jivan. Kamusta naman ang communication skills, di ba, ni Vina Parvinar? But anyway, ito nga, no, to be honest, ako sa ngayon, sa mga nakikita kong mga kandidata sa Miss Universe 2025, I'm still rooting and betting for our queen, our very own queen. Ayan, no? Atisa Manalo. Kahit na sinasabi nila na she is overhyped, ayan, sa social media. Rooting pa rin ako sa kanya. Well, sa totoo lang, kahit na she is overhyped, si Atisa Manalo, ito lang ang totoo dyan, no? Okay, sige, sabihin natin, overhyped. Yes, that's true. But she is good kasi, di ba? She is very, very good. Kaya ganun yung nangyayari. Hindi naman mahahype ang isang kandidata kung wala namang nakikitang di ba? Kung walang nakikitang kalakasan dyan. So, ayun. So, fair enough, di ba? So, eto lang masasabi ko dito, yung mga buga dito ng mga Indo-dilulo sa ating kandidata, lalo na itong mga Indians din na naikisali, no? They will eat all their words. Sa totoo lang, no? Pag itong si Atisa Manalo ay talaga nag-penetrate sa Miss Universe, no? For me, to be honest, mga Bweks, I won't be bothered kung sa Atisa Manalo yung mananalo dito sa Miss Universe. Sa totoo lang, no? Because she deserves it. Kasi nag-e-effort siya at nakikita ko yung dedikasyon sa kanya at saka yung beauty niya, yung kalibre niya ay pang Miss Universe talaga, di ba? So she has done her homework, di ba? Or homeworks, lahat talaga ginawa niya to clinch the crown of Miss Universe Philippines 2025. At naniniwala ako
na pagdating nito sa bansang Thailand at ngayon pa lang talaga ay nag-effort na ito para sa kanya mga magiging pasabog sa Miss Universe ngayong taon dito sa Thailand, di ba? So aabangan natin yan. For me, that is or she is our queen. Hindi nila yan magigiba ng ating mga syupit bahay ng mga dilulo, di ba? So ayun, Miss International first runner-up lang naman sa Atisa Manalo. Miss Cosmo top 10 dito sa sa Miss Cosmo na na-rob siya, di ba? Nakakaloka ito, talagang ayan. She claimed her victory, di ba? Talagang dito sa Miss Universe Philippines na masungkit ang corona dito para isampal dito sa Miss Cosmo Organization. Di ba? Charito. Ito na nga, no? At ito nga sa incoming Miss Universe. Ayan, no? Crown her, di ba? Nandyan sa kanya ang sinasabi nating body, beauty, business, di ba? Lahat-lahat na body, beauty, brain, business, and behavior. Kung yan ang hinahanap ngayon sa Miss Universe, di ba? Since nandyan na nga si Papa Nawat, kompletos ricados ang mga pinapadala natin sa mundo ng pageantry international. Ay, di ba? Nakakaloka ito. But anyway, mga buweks, ano masasabi niyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahan. Bye for now, mga buweks, and I love you all. Bye! See ya!